Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang mga hayop na nakatikim ng kalayaan at muling nakabalik sa kanilang tahanan. Umpisahan natin sa pambansang ibon ng Pilipinas, ang Philippine Eagle. Ang magiting na agila na to ay inalagaan ng Philippine Eagle Foundation sa loob ng 3 taon. Ang muling maibalik sa gubat ang agila ang pinakamasayang parte ng kanilang trabaho at ang bunga ng kanilang foundation. Sa Sri Lanka, nahuli ang higanteng buwaya malapit sa pinangingisdaan ng mga tao. Imbis na patayin ng buwaya, napagkasunduan ng mga residente at ng LGU na ilipat sa ligtas na sangtuaryo ang buwaya malayo sa mga tao. Sa sobrang laki ng buwaya, kinailangan pa ng excavator para itulak ang buwaya papunta sa ilog. Sa bansang Russia, pinakawalan sa gubat ang 4 na Siberian tiger na na-rescue mula sa hawla ng mga hunter. Unang pinakawalan ang 3 batang tigre. Panghuli ay ang babaeng tigre na tinawag nilang Queen of the Forest. Sobra-sobra ang tuwa ng mga manonood nang masaksihan nila ang pagpapakawala sa 2 magkapatid na harbor seal na si Hershey at Brunswick. Inaruga ng Animal Rescue ang 2 seal na sina Hershey at Brunswick matapos nila itong makita na nangihina sa sobrang gutom. Pagkalipas ng 6 na buwan ng rehabilitation, masayang naibalik sa dagat ang magkapatid na seal upang mamuhay ng normal. Ang vulture naman na to ay sobrang saya nang siya ay muling pakawalan. Muli niyang naipagaspas ang napakalapad niyang pakpak. Pagkalipas ng 2 buwan simula nang mapisa ang itlog, ibinalik ang halos 100 pawikan papunta ng dagat. Amazing, ngunit nakakalungkot nga lang isipin na isa lamang sa bawat 1,000 baby turtles ang aabot sa edad na 10 taon. Sobrang lungkot ng lalaki na to dahil sa huling pagkakataon, kailangan na niyang ibalik sa gubat ang squirrel na inalagaan niya sa loob ng kalahating taon. Masama pala sa giraffe ang masobrahan ng saya. Oops, pahiya ng onte. Nagpakahirap ang bata na to para lang pakawalan sa butas ng kawawang tupa. Siguro nga ay hindi katalinuhan ng mga tupa dahil palagi nilang inuulit ang kanilang pagkakamali. Ang lalaki na to ay tinulungan ng batang usa na makabalik sa piling ng kanyang ina. Ang batang unggoy na to ay 3 linggo nang inaalagaan sa animal clinic nang muli itong ibalik sa kanyang pamilya. Nakakatawang isipin na parang tao ang mga unggoy at agad na yumakap ang bata sa kanyang ina. Ito naman ang chimpanzee na si Wunda na kamuntikan ng mamatay dahil sa matinding gutom at sakit. Pagkalipas ng 2 taon ng rehabilitation program, muling naibalik sa gubat si Wunda ng mas malusog at mas malakas. Bago magpaalam si Wunda, yumakap muna ito sa mga doktor na nag-alaga at nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Ito ang kanyang paraan ng pasasalamat bago bumalik ng gubat. Noong 2007, nabalot ng tumagas na langis ang halos 100 penguin sa dalampasigan ng Brazil. Pagkatapos nilang alagaan at linisan ang pagkarami-raming penguin,
Ito at muling naibalik sa dagat ang mga penguin na biktima ng oil spill. Noong 2020, naitala ang isa sa pinakamapaminsalang bushfire sa Australia na kumitil sa buhay ng maraming koala. Nang humupa na ang sakuna, isa-isang naibalik sa gubat ang mga koala na kamuntikan ng matupok sa apoy. Binigyan ng kalayaan na makalipad ang Andean condor na to matapos siyang palakihin sa loob ng zoo ng maraming taon. Sa mga unang minuto, mukhang hindi pa alam ng condor kung paano bang lumipad at tila ba nakikiramdam ito sa paligid. Muli ring pinalaya ang grupo ng mga kabayo sa kapatagan ng Amerika upang muling paramihin ang natitirang populasyon ng mga wild horse. Ang kaganapan na to ay inabangan ng maraming turista dahil sa pananabik na muling maparami ang mga wild horse sa kanilang lugar. Sa bansang Belgium, pinakawalan ang 6,000 kalapate bilang bahagi sa sport na pigeon racing. Ang mga kalapate na to ay naglalakbay ng ilang libong kilometro at kung aling kalapate ang mauuna sa karera, yun ang magwawagi sa kompetisyon. Noong 2010, pinakawalan sa China ang 30 Pierre David's deer. Ang species ng usa na to ay endangered o nanganganib ng maubos, kaya ang programa na muling maibalik sa wild ang mga hayop ay napakalaking tagumpay sa parte ng mga hayop. Ang mga cheetah ay diniklarang extinct o ubos na sa India noong 1948. Ngunit nitong 2019, naglunsad ng programa ang kanilang bansa na muling maibalik sa wild ang populasyon ng mga Indian cheetah. Pinakawalan din sa Mongolia ang 5 Przewalski's horse bilang parte ng conservation program na muling dumami ang populasyon ng mga wild horse sa kanilang bansa. Ang pamilya ng elepante na to ay nakaranas ng kalayaan matapos silang ma-rescue sa grupo ng mga circus performer. Ang mga elepante na to ay walang pagod na pinagtatrabaho sa circus, kaya naman nang muli silang pakawalan sa Africa, dito sila bubuo ng kanilang pamilya. Ang isa pang hayop na madalas gamitin sa mga circus ay ang leon. Dito sa South Africa, muling pinakawalan sa wild ang mga leon na nakumpiska sa iligal na circus at muling nakatikim ng kalayaan. Maski dito sa Pilipinas, may mga programa na muling ibalik sa wild ang mga hayop na malapit ng maubos. Gaya ng mga Philippine crocodile na napisa mula sa Crocodile Research Facility at pinakawalan pabalik sa ilog kung saan ito nararapat mamuhay. Ang mga musang ay may mahalagang parte na ginagampanan sa gubat ng Pilipinas, kaya nakakalungkot isipin na may mga hunter na aktibong humuhuli at naglalagay ng patibong para sa alamid. Kaya naman nang makita ito ng YouTuber na si Toludos, muli niya itong pinakawalan. Dito natin pakawalan idol. Yun. Wala natin idol. 1, 2, 3, go. Yun, sa Negros Occidental, dinala sa rescue center ang maral o leopard cat na nahuli ng mga magsasaka. Buti na lang at nakahanap sila ng ligtas na lugar na bago matitirahan ng leopard cat. Maski ang mga ahas, meron din silang karapatan na mamuhay at maging malaya. Sa YouTube channel ni Cobra Prince, pinakawalan niya sa bundok ang mga ahas na kanyang na-rescue. Ang ilan dito ay mga rat snake na wala namang kamandag at hindi mapanganib sa tao.
Pinakawalan din niya ang 4 na Philippine Cobra kung saan ligtas itong mamumuhay sa bundok malayo sa kabihasnan. Sa mga nambabash o nagagalit, kung ba't kami nagre-release ng mga snake, dapat patayin daw. Hindi po namin pwedeng patayin. May batas po tayo na bawal pumatay ng mga hayop. Para sa amin, may buhay din sila na dapat gampanan dito sa mundo. No? Teka lang ha, konting shoutout lang muna. Hello kay Zanea Pretty. Shoutout kay Matt Justin Borda, Kier Louie at Kyrie Liam Pesigan, Francesca Benese Balmonte, Travis at Zion Aiden Flores Ahedo, Prince Ezekiel Lopez, Russell Lawrence Pandaan, at kay Yolanda DG Sanchez. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang kwentuhan. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa buwayang may gulong sa leeg. Nagtulong-tulong ang magkakapitbahay upang hulihin ang buwaya at tanggalin ang gulong sa leeg nito. Nilagari nila ang rubber tire hanggang sa maputol. Kabibiliban mo ang kabutihan ng mga tao para lang mabigyan ng kalayaan ng buwaya. Nang kinaumagahan, pinakawalan nila ito sa lugar kung saan malayo sa mga tao. Ngayon, malaya na ang buwaya sa gulong na nakatali sa kanyang leeg. Ito naman ang reaksyon ng mga chimpanzee matapos silang palayain mula sa 3 taong pagkakakulong. Ang mga chimpanzee sa video ay kinulong sa laboratorio ng mga scientist upang pag-eksperimentuhan at kung ano-ano pang pagsusuri. Nang dahil sa pagsisikap ng mga animal rights activist na pagdesisyonan ng kanilang gobyerno na tuluyan ng palayain sa kulungan ng mga kawawang chimpanzee. May kita sa kilos ng mga unggoy na hindi sila sanay sa kanilang bagong tahanan. Gayunpaman, sigurado akong masaya ang mga chimpanzee dahil biruin mo, 3 taon silang nakakulong sa hawla at ito ang kanilang unang beses na magiging malaya. Dito naman sa next video, matutuklasan mo kung paano na ibalik ang lahi ng kabayo na minsan ang dineklarang extinct. Noong 1960s, dineklarang extinct o tuluyan ng naubos ang lahi ng mga Przewalski's horse. Ang Przewalski's horse ay isang uri ng wild horse na naubos dahil sa panguhuli sa kanila ng mga tao. Kaya naman noong year 1980, nagsagawa ng proyekto ang kanilang gobyerno para muling paramihin ang lahi ng mga kabayo na to. Ito ay sa paraan ng maingat na captive breeding at sa makabagong teknolohiya gaya ng cloning. Kalipas ng 10 taon ng proyekto, nagbunga ito ng 20 pares ng Przewalski's horse. Noong year 1992, inumpisang pakawalan sa kapatagan ng Mongolia ang lahi ng kabayo na ito. Dahil sa pagtutulungan ng mga scientist, muling naibalik ang lahi ng hayop na minsan ang inakalang extinct o naubos na. Magpasa hanggang ngayon, patuloy pa rin ang effort ng mga scientist, masagip lang ang natitirang populasyon ng mga Przewalski's horse. O ito, nakakita ka na ba ng ganito karaming kalapate na sabay-sabay na pinalipad? Ang mga kalapate na ito ay mga racing pigeon at ang misyon nila ay ang makipagkarera. Kung sino ang pinakaunang makakauwi sa kanilang amo, yun ang mananalo. Sigurado akong masaya ang mga kalapate na ito dahil ilang buwan din silang nakakulong sa maliit na hawla. Kaya naman ganito na lang ang pagmamadali nila, matikman lang ang kalayaang lumipad. Dito sa bundok ng Peru, masisilayan mo ang pagpapalaya sa higanting ibon na tinawag na Andean condor. Gaya ng Przewalski's horse, ang mga Andean condor ay nanganganib na ring maubos. Kaya naman ang mga scientist ay nagtulong-tulong upang muling paramihin ang natitirang lahi ng ibon na ito. Dito sa laboratorio, inaalagaan at binabantayan ng mga scientist ang mga bagong pisang ibon. Sa loob ng maraming taon, aalagaan nila ang sisiw hanggang sa lumaki ito at umabot sa 8 gulang. Kapag handa ng pakawala ng mga ibon, dadalhin nila ito sa gilid ng bangin at bibigyan ng tsansa upang muling lumipad.
Isa itong tagumpay para sa sangkatauhan dahil hindi natin hinayaang maubos ang ganito kagandang ibon. Dito naman sa next video, namataan nila ang kanilang bagong bisita. There's a baby crying over here, like a baby deer. We can hear it. Oh, he is in the well. Nadiskubre nila ang bagong silang na usa na na-stuck sa butas. Tinulungan nila ito at kinuha upang pakawalan. Ang batang usa, agad na hinanap ang kanyang nanay. Oh my God. There you go, Mama. Oh. Oh. Sa tulong ng mga concerned citizen, muling nagkasama ang mag-inang usa. Ito naman ang penguin na pumukaw sa atensyon ng maraming tao sa buong mundo. Na-rescue ng mga bangkero ang emperor penguin na tinawag nilang si Happy Feet. Naligaw kasi ang penguin na si Happy Feet sa dalampasigan ng New Zealand, 4,000 milya ang layo mula sa tahanan nito sa Antarctica. Ang mga emperor penguin ay kumakain ng snow para hindi sila mauhaw. Ngunit nang dumating si Happy Feet sa New Zealand, nalito ata siya sa buhangin at snow, kaya aksidente siyang kumain ng 3 kilo ng buhangin. Mabilis naman nakarecover si Happy Feet dahil sa operasyon na isinagawa sa kanya para tanggalin ang buhangin sa kanyang bituka. Nang handa na silang ibalik si Happy Feet sa kanyang tirahan, maraming tao ang bumisita upang magpaalam. Be his friend and show him all my toys. I will miss him when he's gone. Pati ang doktor na nag-alaga sa kanya, mamimiss si Happy Feet. Obviously, the world is attached to him, I'm attached to him, my team's attached to him, but it's the best thing. Kinaumagahan, isinakay sa barko si Happy Feet kung saan dinala siya sa dagat ng Antarctica. Paalam, Happy Feet! Maski ang mababagsik na hayop, kailangan din ng kalayaan. Ito ang grupo ng leon na pinagtulungan ng mga volunteers upang muling maibalik sa Africa. Ang mga leon na ito ay na-rescue sa illegal na circus caravan kung saan hindi maayos ang pagtrato sa mga hayop. Matapos ang 2 taong rehabilitation program para sa leon, matagumpay nilang naibalik sa Africa ang King of the Jungle. Patunay ito na lahat ng hayop, malaki man o maliit, hindi dapat ipinagkakait ang kalayaan. Maski tayong mga Pinoy, likas sa atin ang palayain ng mga hayop. Gaya ng mga baby pawikan na pinagtulong-tulungan ng mga lokal na residente upang pakawalan sa dagat. Mapapanood mo ang video na ito sa YouTube channel na OYEMS TV. Ang mga pawikan ay tinuturing bilang endangered animals o yung hayop na malapit ng maubos. Dahil dyan, ang mga pawikan na ito ay inalagaan at pinrotektahan ng mga lokal na residente dahil sa pag-asang muling dumami ang kanilang populasyon. Noong July 2022, pinakawala ng 100 piraso ng palaka sa mga kanal at estero sa barangay Old Balara sa Quezon City. Naniniwala ang kanilang lokal na pamahalaan na makakatulong ang palaka sa pagsugpo sa tumataas na kaso ng dengue at malaria sa kanilang syudad. Kinakain daw kasi ng palaka ang mga lamok at paborito rin daw nitong kainin ng mga kitikiti. May kahalintulad na hakbang na isinagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero imbis na palaka, mosquito fish ang kanilang pinakawalan sa ilang lugar sa Maynila. Tinawag itong mosquito fish dahil paborito nitong kainin ng mga kitikiti o mosquito larva. Dito naman sa YouTube channel ng isa sa mga idol na si Cobra Prince, makikita mo kung paano niya dinakma ang 2 ahas. Huwag kang mag-alala dahil ang mga ahas na kanyang hinuli ay mountain rat snake at wala itong kamandag. Sa kanyang paglilibot sa lugar, nakahuli siya ng 3 piraso ng rat snake. Ang misyon ni Cobra Prince, pakawalan sa ligtas na lugar ang mga ahas malayo sa mga tao. Madalas kasi sa mga ahas gaya ng rat snake ay pinapatay ng mga tao kahit hindi naman ito delikadong hayop. Kaya guys, sana ay tularan natin si Cobra Prince dahil sa kanyang malasakit sa lahat ng hayop kahit na yan pa ay isang ahas.
Ano yung nakita mo sa mga ahas para mapamahal ka sa kanila? Nag-alaga po ako dati ng Burmese python, yung imported. Tapos naawa na po ako noon pag nakakakita ako ng mga ahas na pinapatay. Pinaliwanag din ng tatay ko yung mga kahalagahan ng mga ahas sa kalikasan po, sa ecosystem. Sa lahat ng mga hayop, ang mga ibon ang pinakamasarap palayain. Ito ang mismong ginawa ng YouTuber na si Lino Timogan matapos siyang makahuli ng spotted dove. Humanga ang mga netizens sa kanyang content matapos niyang pakawalan ang nagagandahang ibon kesa ikulong sa hawla. Huwag pakawala na natin tong ibon. Alam mo guys, katagalan naawa ako sa ibon habang tinitingnan ko. Naisip ko na kung nasalaya sila ngayon, ang saya nila kaysa sa nakakulong. Noong October 2019, sa San Rafael, Bulacan, nakunan sa video ang isang tindera habang pinapakawalan nito ang kanyang mga tindang ibon. Ayon sa kumuha ng video, pinakyaw raw ito ng isang mabuting tao na nagngangalang Ruben Mendoza. Yung lalaki nakasombrero, siya si Ruben Mendoza. Intensyon ni Mr. Mendoza na bilhin ang lahat ng panindang ibon para ito ay palayain. Makikita pa nga na iniabot ni Mr. Mendoza ang 1,000 piso bilang kabayaran sa lahat ng ibon. Oh, swerte mo, malaya ka na. Wala naman tayong pagkakaiba sa kanila. Pareha tayo nilalang ng Diyos. Ito rin ang mismong ginawa ng content creator na si Alexis Vines matapos niyang bilhin ang mga ibon habang isa-isa niya itong pinapakawalan. Kinagiliwan ng mga netizens ang kabutihang pinakita ni Alexis dahil nagbigay ito ng mabuting ehemplo na hindi dapat kinukulong ang mga nagagandahang ibon. Huwag kayong mag-alala, papakawalan ko na kayo mga ibon. 1, 2, 3. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga tao na tumulong pakawalan ng mga buwaya. Dito sa bansang Cambodia, nanganganib ng maubos ang lahi ng Siamese crocodile. Hinuhuli kasi ito at pinapatay ng mga tao. Dahil dyan, may mga grupo ng siyentipiko ang nangangalaga at pumoprotekta sa natitirang populasyon ng Siamese crocodile bago pa ito maubos. Ang mga buwaya na kanilang nahuli ay binalot sa malaking banig at saka ito dinala sa lugar na malayo sa mga tao. Pagdating sa tamang lokasyon, dito nila inumpisang pakawala ng mga critically endangered na Siamese crocodile. Umaasa ang mga siyentipiko na sa bawat isang buwaya na maibabalik sa ilog, muling magnunumbalik ang populasyon ng mga Siamese crocodile sa ilog ng Cambodia. Alam mo ba na pati ang mababangis na tigre ay nangangarap din ng kalayaan mula sa mga tao? Yan ang mismong nangyari sa tigre na si Vladik matapos siyang hulihin at tulungang makabalik sa gubat ng mabubuting rescuer. Nangyari ito sa Vladivostok, Russia noong May 2017. Ang tigre na si Vladik ay 1 buwan nang nakakulong sa malawak na rehabilitation center at ito na ang kanyang panahon upang siya ay pakawalan at muling maibalik sa gubat. Inihanda ng mga rescuer ang injection na siyang gagamiting pampatulog sa tigre. Nang tumalab na ang tranquilizer at nakitang hindi na gumagalaw ang tigre, sa kanila ito sinuri. Inusisa ng mga rescuer kung may sapat ng lakas ang tigre upang maibalik sa gubat. Pagkatapos ng mabusising eksaminasyon, inilipat ang tigre sa helicopter upang dalhin sa susunod na destinasyon. Dito sa Bikin National Park, ito ang napiling ligtas na lugar para dito pakawalan si Vladik. Pagkalapag ng eroplano, agad nilang binuksan ang kulungan ng tigre para bigyan ng tsansa ang hayop na makalaya. Hindi na nag-alinlangan ng tigre at agad itong pumaripas ng takbo. Dito sa National Park, ligtas na mamumuhay si Vladik malayo sa mga tao. Noong year 1990 sa bansang Namibia, itinatag ang CCF o ang Cheetah Conservation Foundation para tumulong na muling paramihin ang mga cheetah. Isa sa layunin ng grupo na ito ay muling maibalik ang mga cheetah sa likas nitong tirahan mula sa kamay ng mga illegal hunter.
Nakakatuwang pagmasdan ang kanilang proyekto dahil dito mo makikita na mahalaga sa mga cheetah ang makaranas ng kalayaan. Ang mga cheetah ang pinakamabilis na hayop sa balat ng lupa, kaya dapat lamang sa kanila ang bigyan ng malawak na tahanan upang maging malaya. Dito naman sa bansang Amerika, inilunsad ang American Wild Horse Conservation noong year 2004. Ang layunin ng grupo na ito ay muling maibalik sa kapatagan ng Amerika ang wild horse na minsan ang naubos dahil sa panghuhuli ng mga tao. Ang mga kabayo na ito ay pinapakawalan sa protected area sa isang lugar na walang ibang tao ang pwedeng gumambala at humuli sa kanila. Dito pa rin sa Amerika, itinatag noong 1985 ang American Eagle Foundation. Ang layunin ng grupo na ito ay ang pakawalan at paramihin ng bald eagle na siyang pambansang ibon ng Amerika. Noong unang panahon, halos kamuntikan ng maubos ang mga bald eagle dahil sa kagagawa ng mga tao. Ngunit nang dahil sa pagpupursige ng American Eagle Foundation, muling dumami ang populasyon ng mga bald eagle dahil sa kaliwat kanang pagpapakawala sa mga rescue na agila. Maski ang mga usa, dapat din nating pinapakawalan. Gaya na lamang ng mga musk deer sa bansang China na pinakawalan ng mga tao upang muling dumami. Ang mga musk deer kasi ay nanganganib na ring maubos dahil madalas itong hinahunting ng mga tao. Kaya naman matatawag nating matagumpay ang ganitong proyekto dahil nasisiguro nito na muling dadami ang populasyon ng musk deer na malapit ng maubos. Dito naman sa Australia, na-rescue ang isang cute na penguin na pinangalanang si Snoopy. Ang penguin na si Snoopy ay isang uri ng little penguin na matatagpuan lamang sa dalampasigan ng Australia at New Zealand. Pinakain nila ito at tinimbang para i-monitor ang kalusugan. Pagkalipas ng isang linggong rehabilitation kay Snoopy, pinakawalan ito sa dagat ng Maroubra Beach. Para sa akin, isa sa pinakamasarap panuuring animal rescue ay ang pagpapakawala sa mga cute na sea lion. Gaya na lang ng 6 na sea lion na na-rescue sa Peru noong 2019. Nakita kasi ito ng mga rescuer na gutom at nangihina, kaya pinakain nila ito at inalagaan. Nang bumalik na ang lakas ng 6 na sea lion, sa kanila ito pinakawalan pabalik sa karagatan. Dito naman sa Clearwater Marine Aquarium, makikilala nyo ang pawikan na pinangalanang Olivia. Ang pawikan na ito ay dinala sa veterinaryo dahil sa mga sugat matapos itong tamaan ng umaandar na speedboat. Ginamot ang sugat ni Olivia sa loob ng 3 linggo. Pagkalipas ng maraming proseso, muli itong pinakawalan sa dagat. Aliw na aliw pa nga ang mga tao sa beach habang pinapanood ang pagbalik ni Olivia sa tahanan nito sa dagat. Likas sa ating mga Pilipino ang pakawalan ng hayop pabalik sa kanilang tahanan. Gaya na lamang ng vlogger na si Ariel's Everyday at kung paano niya pinakawalan ang nahuling common moorhen. Ang common moorhen ay isang uri ng ibon na makikita sa matutubig na lugar sa buong Pilipinas. Nang mahuli niya ito, hindi nag-alinlangan si Ariel na pakawalan ito sa ligtas na lugar malayo sa mga tao. 1, 2, 3, takbo! Yun na! Sana ay magsilbi itong aral sa inyong lahat na ang mga hayop ay meron ding karapatan na maging malaya. Kaya sa susunod na meron kang makitang wild animals, sana ay tulungan mo itong makabalik sa kanilang tahanan. Naniniwala ako na mas masaya ang mga hayop kung kasama nila ang kanilang pamilya na namumuhay at wala sa hawla. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!